Inilabas ng Honda Philippines noong 2021 ang upgraded version ng Honda Dio dito sa Pilipinas. Mula sa 110cc na makina nito hanggang sa kanyang overall looks at features ay upgraded na nga ito mula sa huling version ng Honda Dio dito sa atin. At sa maikling panahon nito sa Philippine market ay talaga namang marami ang napabili at kumuha ng bagong Honda Dio. Dahil na rin sa kanyang pangalan na obviously alam na nating lahat na tumatak na ang Dio sa mundo ng mga two-stroke scooters dito sa Pilipinas noon. At ngayong taon ay may bagong version na naman ng Honda Dio at mas pinalakas, mas matipid sa gasolina at mas modern ang features kumpara sa 2021 model nito. Ating alamin at isa-isahin ang kanyang specs at features. Bago natin simulan ay kung bago ka pa lamang sa ating munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong upload. Umpisahan na natin. Ang bagong Honda Dio ay meron na ngayong 125cc, 4-stroke, 2-valve, single cylinder, single overhead cam, air-cooled, ESP engine, at fuel-injected na rin ito kaya asahan natin ang mas matipid na konsumo sa gasolina kumpara sa carb type ng naunang version. Kaya nitong magbigay ng max power na 8.28 PS at max torque na 10.4 Nm. Bore and stroke na 50 Nm by 63.11 Nm. At compression ratio na 10:1. Pagdating sa kanyang looks ay halos wala itong pinagkaiba sa Dio 110 bukod sa kanyang daytime running lights sa may bandang manibela. Kapansin-pansin pa rin ang bulkiness ng kanyang body design, malapad at komportableng upuan, at mga bagong color variant and decals. In terms of convenience ay pasok na pasok din ito sa ating mga riders. Una na dyan ang kanyang malawak na floorboard, dalawang utility hooks, malalim na side pockets, key shutter lock with seat opener button, malawak na underseat storage, at hindi mo na kailangang tumayo kung magre-refill ka ng gasolina dahil nasa likurang bahagi na ang fuel refiller nito. Kagaya ng TVS Torque 125 at Suzuki Aventus 125. At kaya nitong kumarga ng 5.3 liters at may fuel consumption na aabot sa 50 to 55 kilometers per liter. Sa kanya namang gulong ay meron nitong 90 by 90 R12 sa harap at 90 by 100 by 10 naman sa likod. Katulad ito ng Suzuki Aventus at ang naunang version ng Suzuki Bergman Street. Pagdating naman sa kanyang safety at features, ito ay may LED headlight at DRL at halogen naman sa kanyang signal lights. Drum brake sa harap at ganun din sa likod ngunit equip ito ng combo brake system. Full digital display na ito kumpara sa previous version na analog display pa lamang. At meron na rin itong side stand na wala sa naunang version nito. At equipped ng side stand kill switch for added safety. Ang Honda Dio 125 ay may dalawang version. Ang H-Mart version kung saan ay naka-keyless ignition ito at naka-disc brake sa harapan. At ang standard version na naka-drum brake sa harap at desusi ang ignition. Sa ngayon ay available pa lang ito sa bansang India at baka sa susunod na taon pa ilalabas ni Honda ang bagong version nito dito sa Pilipinas. At sa tingin ko ay ang standard version lamang ang ilalabas dito. Pero malay natin sa mga susunod na buwan ay parehong ilabas ng Honda ang dalawang version nito. Para may choice ang mga mamimili. Patuloy lamang natin antabayanan ang update na manggagaling kay Honda kung kailan nila ito ilalabas sa Philippine market. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa susunod na motorcycle topic na ating tatalakayin.